Good day mga katropa. So, tagal-tagal kita hindi nakagawa ng video at masyado tayo naging busy dito sa trabaho post sa paghahanap ng bahay kasi wala pang matutuluyan dito sa Australia. So kami ngayon nakahanap na. Kaya eto, nagawa ko ng video para sa inyo. Papakita ko sa inyo yung trabaho ko ngayon dito sa shipyard sa Australia. Tara, panoorin nyo. Ang ginawa kong trabaho dyan mga katropa ay mag-overhaul ako ng roller para dun sa aming steepway na may release. So ayan yung pinakagulong niya. So dun sa steepway, yun yung nagpipick up ng mga tugboat, yung mga barge na aming ginagawa dito sa shipyard. So nakita ko doon kasi sa likuran ng aming workshop, marami ng mga gulong na nasira at kailangan lang i-overhaul. So sabi ko sa aking boss, dahil ako yung mechanical fitter na nag-iisa rito sa aming shipyard, i-overhaul ko yung mga gulong at bigyan niya lang ako ng mga piyesa na kailangan ko. So nung naghanap ako ng piyesa, meron ako nakita ng mga bago. Kasi mostly ang ginagawa kasi ng boss ko rito ay sa umu-order pa sila sa paggawaan ng bago, tapos yun ang kinakabit. So yung mga nasira na pwede pang i-overhaul, nakatambak lang kasi nga wala namang gagawa. So yun nga, sinimulan kong gawin siya. Inipon ko lahat ng mga piyesa na kailangan ko. Tapos ang ginawa ko unang-una is nilinis yung gulong na yan, pinakintab yung loob, at sinukat siyempre para makita ko kung pwede pa siya. Una, ginawa ko, pinasok ko muna yung bearing. So tiningnan ko kung kailangan ko pang igamitan ng bearing heater. So hindi naman, kasi napakadali naman siyang ipasok. Hindi naman siya ganun kahirap. Kailangan lang isa pukpukin. So sa pagpukpuk ko yan, siyempre yung apat na kanto ng bearing para pantay na pantay siya. Tapos sinusukat ko rin siyempre yung lubog niya at iniikot din yung bearing kung tama ba. So yung gulong na yan mga katropa is hindi kayang buhatin o galawin ng isang tao. Hindi ko nga siya kayang itayo kaya ginamitan ko siya sa workshop crane. So meron naman kami ditong hydraulic press, dalawa nga siya malalaki. Talagang kaya niya mag-press ng malalaking metal. Kaso nga lang, sa bigat nitong gagawin ko at tapos sa position, hindi ko na ginamit. Total na nagawa ko naman siyang ipasok ng hindi na kailangan ng i-press . So kung tutuusin, kung bago yung ating roller housing, siguro gagamitan ko talaga yan ng hydraulic press. After ko ba ikabit yung bearing, so kailangan kong baligtarin siya para doon ipasok naman yung ating shop. Sa shop naman malinis siya. Nilinis ko ng konti lang, niliha ko kasi medyo may konting kalawang lang. Pero makinis talaga siya at bagong-bago. Na-stock lang talaga. So dito sa paggagawa ko, wala akong katulong kasi ako nga lang talaga nag-iisang mechanical fitter dito. So yung mga kasamahan ko, dalawang Pinoy is welder, kaya iba yung trabaho niya. Dito rin naman sa trabaho, bukod sa mechanical fitter ako, is nagwi-welding din ako. Kaya naging trabaho ko dito is parang masabar ko rin all around. Pag walang trabaho sa mechanical or overhauling, welding naman ang aking ginagawa. Hindi na yan nga, pinasok ko nga yung shop niya. So hindi siya ganun ka hirap kasi mabigat talaga yung shop niyan.
Kaya pag lusot ko dun sa bearing, tamang-tama lang siya. Tapos nilagyan ko siya ng patong sa ilalim para hindi naman lumabas yung bearing na ipinasok ko. Kasi nga mabigat nga yung shop, baka lumabas yung bearing, uulit na naman ako. So kabilang side naman ako ngayon, dilinisin ko yung bearing na ilalagay ko. Tapos sisentro ulit yan. Ipapasok ulit dun sa sa housing niya. Pero before nga nilalagyan ko siya ng ng bearing sealant. Para humigpit siya. Para pag natuyo, mahigpit din siya. Dahil nga naman ang ating bearing housing is gamit na. So nilagyan ko na siya ng sealant. Tapos dahan-dahan, pukpok ulit. Ginamitan ko na siya ng ating meron kasi siyang special tool na pwedeng gamitin. Yung saktong-sakto siya sa bearing para yun ang pwede mong gamitin na pampukpok. Doon mo pupukpukin para naman hindi ma-damage ang ating bearing. Pero dahil naman ang ginamit kong pampukpok naman dyan is yung Teflon o malambot, hindi naman siya madadamage, lalo na hindi naman ako gumamit ng bakal. Kung meron man na tanso, pwede rin gamitin tanso. Kaso wala ako, kaya yan ang ginamit ko na lang. Tiyagaan na lang kasi nagsisimula pa lang yung company, wala pa silang masyadong gamit. Dahil nga naman yung mga trabaho kasi o yung mga pyesa na ikinakabit kapag merong dry dock is nanggagaling sa mga supplier at meron silang mga contractor na gumagawa para doon. So first time pa lang yan, kaya wala pa siyang mga gamit, nag-iipon pa lang kami. Hindi na yan nga, nung naikabit ko siya, inikot-ikot ko nga pala yung shop, kung wala bang sabit, kung tama lang. So ayan guys, tapos ko na i-overhaul yung ating roller para sa cradle to sa skipway. Yan nga pala yung pinapatay ng aming mga tugboat at merong na release. So after nyan, matuyo yung retaining compound na nila dito para din sa bearing at sa shop. So ikakapit ko lang itong cover nya. Tapos lalagyan ko ng grease. Ito ko siya ng grease. Maraming salamat sa inyong panonood mga tropa. At sa muli. God bless. Peace out.